Uy, Ikaw, ano bro. tayo? Kailangan, ano pala? So, bago yung ano natin platform, kasi nagte-testing tayo. Yung Hindi yung kasi, last episode natin, dami nagre-reklamo kasi ano, naputol daw sa dulo. start na ba? Kanina pa, naka-record na to. 2 minutes na tayo, bro. 37, no? Oo. Ah, Hindi, kasi ano, tawag ito parang preliminaries pala. Pero, dapat ano, shoutout kay Pastor kasi yung first episode natin, I think naging successful siya dahil in-endorse niya tayo. oo nga. Kung Shout. Thank you, Pastor. kung hindi niya tayo in-endorse, malamang sa malamang, siguro mga 20 views lang yun. Wait lang. Nakailang views na ba tayo? Upon 100 checking, plus na parang 250 eh. something. Oh, 200 na eh. Oo. Tapos, inabangan tayo. Oo. May mga nagtatanong kailan daw yung susunod na episode natin. Ito na po. Ready na? Hindi pa tayo gumawa ng Facebook page, bro, no? Actually, so far, ang ating social media is YouTube. Coming soon po, TikTok and Facebook. Yung, I don't yung, think yung, that... yung Facebook, bro, yung mga shorts na yan, yung sa Reels. Tingin ko, Yeah. ano rin yun. Bebenta din. And, pero, ang pinag-iisipan ko yung ano eh, yung Rumble. Kasi I don't think na marami namang Pilipino nakikinig sa Rumble. No, I don't think so. So, probably, hindi siya sa ano. Teka lang. Alright, sige. So, ang pag-uusapan natin ngayong gabi po ay tungkol sa corruption ng gobyerno sa Pilipinas. And ngayon na topic po ito sapagkat I think 3 months na itong usapin dito sa Pilipinas about the corruption. Marami na pong nangyari. And ngayong gabi, pag-uusapan po natin to in light obviously of the Bible. And welcome to our second episode, pangalawang episode po natin ito ng Against the Tide. Again, I'm Chris Caritina and I'm joined by my co-host, Brother Mark Tindan and Brother Marlon. Kumusta kayo? Hello. Okay. So, simulan natin muna na guys sa guys wala Pero I think we should start from because this is a very very sensitive issue. I think that we should start with defining first ano ba yung sinasabi ng Bible patungkol sa government. Kasi obviously there are people na magsasabi that you should just the Bible teaches that you should just obey the government and do whatever the government says and things like that. Pero meron din namang on the other hand na ang sinasabi nila is walang kwenta ang gobyerno, dapat i-demolish na natin yung gobyerno and things like that. So, tingnan natin to in a balanced light of the Bible. So, kayo ba, simula ko kay Brother Marlon, ikaw Brother Marlon, ano ba ang masasabi mo, tingin mo na dapat na pagtrato ng isang Christian sa gobyerno natin? So, alright, ang ganda ng question, no? So, baka isipin ng mga maraming Pilipino na porket ganito yung gobyerno natin na parang walang kwenta or dahil hindi nasusolusyonan yung mga iba't ibang problema natin dito sa ating bansa, it doesn't mean na yung gobyerno hindi siya walang kwenta or kahit wala tayong gobyerno, okay lang. Hindi ganun yung kalooban ng Diyos sa atin. Actually, ang nagtayo ng gobyerno, okay, ang sabi ng Biblia ay yung Diyos mismo. Sabi ng Romans chapter 13, no? Verse number 1, let every soul be subject unto the higher powers. Of course, yung pinaka-high power is si Jesus Christ, yung Diyos.
Pero hindi yun yung tinutukoy dito. For there is no power but of God. The powers that we are ordained of God. Whosoever therefore receives the power, receives the ordinance of God, and they that receive shall receive themselves damnation. So, tinuturo ng Biblia na yung gobyerno, importante yun sa atin. Sabi ng may mga verses din sa Bible na andyan yung gobyerno to punish, okay, the evildoers. So, it doesn't mean na yung gobyerno ay dahil mahina or walang nasusolusyonan ng mga problema na hindi ang Bible ay anti-government. Actually, ang Bible is pro-government, pero obviously, yung government natin ngayon, iba na sa government na gusto ng Diyos before. Right. Ikaw naman, Brother Mark. So, ikaw, what do you think about the government in light of the Bible? Sa akin kasi, kung ako tatanungin, kumbaga katulad ng sabi ni Brother Marlon, hindi porke, kumbaga unfair, kung sa palagay natin unfair yung mga nangyayari ngayon sa atin, sa government natin ngayon. Pero tulad nga ng sabi ni Brother Marlon, hindi ibig sabihin nun is, tawag doon, magagalit na tayo sa government. Pero para kasi sa akin, bilang isang Kristiyano, no, bilang isang mananampalataya, bilang isang regular citizen ng bansang ito, tulad ng sabi sa Romans chapter 13, we are to submit to the authority, which is the government. So, kung para sa akin kasi is siguro kung paano natin tatratuhin yung government, kahit unfair sa atin yung government sa panahon ngayon, para sa akin kasi wala tayong magagawa. So, bilang isang mananampalataya, ang tanging magagawa lang natin dyan is to abide by the law. Kumbaga, sumunod tayo sa batas, respetuhin natin yung batas, at and not to bend it. Kasi, di ba nga, sabi nung merong isang sikat na napakagaling na politician na sinabi niya, in order to please the people, sometimes we have to bend the law. So, hindi ko alam kung saan tribo siya galing at hindi ko alam kung saan niya kinuha yung mga pinagsasabi niya. Pero, sabi nga, no one's above the law. So, the law may be harsh, but it is the law. Tsaka tulad ng sabi ni Brother Marlon, nilagay ng Diyos yan dito sa mundo, ang government, to enforce and to implement, law and order. Kasi kung walang government, walang law, ang mangyayari sa atin, malamang is yung katulad na nangyari sa Bible sa Judges 19. Ang mangyayari is chaos, kaguluhan. Gagawin na lang ng tao yung alam niya na sa palagay niyang tama. So, para sa akin is bilang isang mananampalataya, sumunod na lang tayo sa batas. Kahit yung simpleng pagsunod lang sa batas, malaking bagay na yun para sa akin. Yun lang. Well, actually, to balance the view, to me, you don't have to really go far from the Bible to see the benefit of having a government or about why God actually instituted the government. Because if you start reading the Bible in Genesis 1, obviously, ang binigay na commandment ng Diyos doon automatic ay dalawa lang actually. Sabi doon is that you should multiply, di ba? And then secondly is that you don't eat the fruit of the knowledge of good and evil. Okay? But then eventually, si Adam and Eve, they basically, disobeyed God. And then, susunod the chapter, right? Chapter 3, nakita natin pinatay si Cain and Abel, si Cain. Pinatay ni Cain si Abel. And kung makikita nyo doon, parang because of the fact na this is the first murder, parang ang dating kay Cain is sobrang bigat ng parusa na ibinigay sa kanya ng Diyos. Although hindi, kumbaga kung titingnan niyo yung kwento na yun, God is still gracious with him. Okay? But then, few chapters later, sa chapter 5, makikita niyo doon na yung isang I think it's Canaan, if I'm not mistaken, or something like that. Isa pang Bible character na may pinatay na dalawang tao. Tapos then after that, Genesis chapter 6, ang sabi ng Bible is that the thoughts of man
are evil continually. Okay, let me just pull up that verse. Sabi sa Genesis chapter 6, sa verse number 5, sabi doon, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Okay. So makikita ninyo yung bad effect kapag walang gobyerno na namamahala at nagpapunish ng mga masasamang kasalanan. But Right. but with that said, I also think as a balancing point that as Christians, especially as Christians, we should sometimes raise our voice kapag may mga nakikita tayong mali. And I think one precedent of that na makikita natin sa Bible is in the story of Samuel, of Nathan and David. Because if you would remember, David is a king, right? So he represents the government. But at the same time, nirebuke siya ni Nathan, right? Sabi niya, thou art the man. So siya ay nagkasala against with Bathsheba. Nagkasala siya ng adultery with Bathsheba. So what I'm saying is that you should strike a balance between, government being so anti-government na kinakalimutan natin that government is actually ordained by God. Okay? Right. So, dito sa Pilipinas, obviously, as I have said a while ago, that this is been going on for 3 months already, yung issue ng corruption dito sa Pilipinas. So, Brother Marlon, nung narinig mo to, ano yung unang pumasok sa isip mo? Honestly, bro, yung unang pumasok sa isip ko, yung nung narinig ko yung about sa corruption, parang hindi Kristiyano yung naging reaction ko. Kasi parang alam ko na mangyayari na walang mapaparusahan, walang mangyayari. Kumbaga, yung hearing na yan, parang mas pinapatagal lang yung kwento, paikot-ikot, hanggang sa walang magagawang solusyon, hanggang sa I would say it's entertaining though. Yes, hanggang sa makakalimutan na ng tao, 'di ba? So yun yung unang reaction ko, which is to be honest, bro, no, parang nawalan ako ng pag-asa sa gobyerno ng Pilipinas because of how 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 weak the government is here in the Philippines, lalo na when it comes to the punishment of evildoers. Kasi sabi nga, bro, ng 1 Peter chapter 2 verse 13 and 14, submit yourselves to every ordinance of men for the Lord's sake, whether it be to the king or as supreme or unto governors, as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers and for of the praise of them that do well. So the government should the one of the responsibilities of the government is should punish the evildoers. And if the government itself is filled with the evildoers and the mga kurakot na politicians, so parang nakakawalang gana. No, But nakakawalan ng I tiwala. think the most important thing as a Christian is that our hope should not be based on our politicians. And alam naman natin yun na our hope should not be based on them, because I mean, God will exalt a nation when it is righteous. But if we're sinful and wicked, and the word of God is not being propagated in this country, yan yung mangyayari. That God will punish us. And yung last episode natin, yung sinabi ni Kristen that it is the judgment of God in that the whole head is sick. And verse number 23 ng Isaiah chapter 1 na yun, it's about corruption din, that the companion of thieves. So your kings and your leaders, it says, is a companion of thieves. So ayun yung nangyayari sa bansa natin. So ako, bro, pinagpapa sa Diyos ko na lang. Well, ako actually, nung narinig ko yun, kasi if I'm not mistaken, narinig ko siya nung una kay, the reason why nagkaroon ng ganitong malaking issue is yung sona ng presidente, ni President Bongbong Marcos. Yung sabi niya, maiya naman kayo. Nung una yun, actually, I didn't really care because, when I was not saved, malaki talaga yung role ng politics sa flesh ko. So, I was trying to really avoid the issue.
Oh, kasi honestly, I want to be a lawyer. Okay? And, so very opinionated ako in terms of politics. So I was trying to, set aside. Tapos, one time, napakinggan ko yung privilege speech ni Senator Lacson yun yung first privilege speech niya. So, nagulat talaga ako kasi sobrang laki pala ng pera na kinuha nila, na Oo, di ba? kinurapat nila. Oh, Hindi lang so, milyon, di ba? yeah. So, Hmm. yun. But obviously, at the back of my head, as a Christian, I would say na uh, at the end of the day, wala naman talaga tayong magagawa doon, kumbaga. For me, it's just the reason why I'm taking parang binabantayan ko siya or pinapanood ko siya is because of the fact that I just want to be informed kung ano yung mangyayari. But at the end of the day, kung ano man yung maging kakalabasan niya, to me, it's really, it's not really a big deal na parang malulungkot ako. Obviously, I feel some kind of anger dahil supposedly pwedeng gamitin sa iba pong mga bagay yung pera na yon. Just like, for example, kung paano tayo nagagalit dahil mali yung paggamit ng pera ng church, the same way na ginagamit na gano'n yung naramdaman ko. But at the end of the day, I realized, this is not really the battle that we should be focusing on. Okay. How about you, Mark? Anong naging reaction mo? Ako nung naging reaksyon ko yan, grabe. Kumbaga, tulad ng sabi ni Brother Marlon, maliban sa madidismaya ka, kumbaga, nawala yung tiwala mo talaga sa government. Kasi, kung, kung hindi nyo na, kung kumbaga, ako kasi naabutan ko na yung panahon, like 1990s. Kumbaga, I was born 1984. So 1990s siguro grade 1 ako niyan eh. So tapos yung dad ko, he's into politics. Siya yung nagsasabi Yung sa tatay amin mo na counselor, bro, di ba? Sorry. so bali siya nagsasabi sa amin ng dati na kumbaga pag dinner, kukwentuhan kami family, sasabihin ng tatay ko na corrupt yung government that time nung 1990s. So for me for almost 7 years, 7 administration na naabutan ko. Tulad nga na sabi ni Brother Marlon, nakakadismaya talaga kasi yung ngayon I can say na yung corruption ngayon hindi lang siya talamak. Ano siya intentional siya. Intentional siya in a sense na alam mo yung nagkaroon siya ng byproduct ng yung sinasabi nilang nepo baby. Kumbaga doon mo makita na yung corruption ngayon hindi na siya corruption lang kasi ang corruption hindi naman na mawawala yan eh. Kahit noon pa hindi na mawawala yan. Pero yung corruption talaga kasi ngayon intentional siya in a sense na dahil na lang sa kasakiman, kumbaga hindi lang siya milyon, bilyon ng ninanakaw ngayon. Tapos hindi lang siya intentional, systematic pa siya kasi lahat nakinabang eh, parang sindikato na nga eh. Kumbaga Hindi parang. from ha? Hindi parang. Oo, sindikato na talaga kasi isipin na lang natin yung sinasabi nila mga independent commission sa batas sa Pilipinas like yung COA, yung AMLAC. Yung sa AMLAC lang eh, kumbaga lumalabas may lumalabas na ganitong kalaking amount sa isang account. Dapat red flag na yun eh, di ba? Pero pinababayaan lang nila kasi pati sila naikinabang. Ganon din yung Commission on Audit. Kumbaga sila rin mismo, dapat na namo-monitor nila yan. Pero nangyayari, pati sila nakikinabang. So, nakakainis lang isipin na kumbaga kayo, nagbabayad tayo ng tax. Yung tax na dapat na mapapakinabangan sa mga bagay tulad ng kumbaga yung PhilHealth na dapat kailangan isang form ng corruption din yan na dapat mapapakinabangan natin. Ang nangyayari, binubulsa lang ng mga politikong tao. So nakakainis siya isipin na katulad din sabi ni Brother Marlon na parang nakakawala ng pag-asa kasi walang mangyayari. Kasi una, halimbawa niyan, yung ICI na tinatag nila na kumbaga scripted na siya. Imbis na makuha mo yung mga tao na yung mga mastermind
meron lang talaga siyang specific na pupuntahang lugar or pupuntahang kumbaga parang lugar o para hindi mo matumbok yung pinaka-mastermind. So nangyayari, nakakawalang gana siya, nakakawalan ng tiwala na parang walang justice na mangyayari sa atin. Kaya to, sabi nga sa Bible sa Proverbs chapter 29 ata yun, sabi doon is when the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked bear it rule, the people mourn. Di ba? So ibig sabihin, uh, kumbaga, kung yung mga namumuno sa atin is corrupt and wicked, so anong aasahan natin sa kanila? So, katulad ng sabi ni Brother Marlon, kahit ako, pinagpapasa Diyos ko na lang. Kasi kung iisipin mo, tingin mo yung ngayon, yung balita ngayon, 1.7 trillion ata yung nawala yung nawala sa Nakita ko yun. sa stock exchange. Actually, yung sana sasabihin ko that parang parang ganun kalaki yung pera na nawawala sa bansa natin just because of corruption. Kumbaga yung 1.7 na yun, pinull out yun ng mga investor. So, anong impact nun sa atin? Ibig sabihin, ganoon katalamak yung corruption na yung mga investor wala na mismong tiwala sa bansa, sa Pilipinas, sa government. So, magiging impact sa atin yan, inflation na naman. Magiging tataas na naman ang bilihin. Tapos, katulad niyan, yung mga nangyayaring bagyo ngayon, nangyayaring lindol, di ba? So, imbis na naibigay sana sa kanila yung mga tawag doon, yung mga relief, pero wala. Kinurap. Yung tapos, yung nangyari pa, yung 19% ata na taripa. Nabalitaan niyo rin ba yon? Na inimpose ng government sa Amerika. Parang, sabi ko, parang kalokohan na yung nangyayari ngayon sa atin. Parang hindi na nakakatuwa eh. Pero, wala tayong magagawa. Nandyan na yan. Yeah. Actually, I think naman, I don't, just to clarify na, I don't really think na tawag nito, you should not feel bad kapag narinig mo yung mga ganitong klase ng issue. Kasi obviously, the natural reaction would be that you're going to be mad, magagalit ka, diba? Pero at the end of the day, kailangan din kasi natin, again sinasabi ko nga, kailangan nating balansehin na wala naman tayong magagawa. This is beyond our control, 'di ba? And ang sabi ko, ang purpose nga nitong podcast na to, the reason why we're discussing it is so that we would understand from the Bible bakit ba nangyayari itong mga bagay na to. Okay. Now, in terms of corruption, no, sa tingin niyo, saan ba talaga nag-uugat ito? No, obviously, we can say, for example, the love of money is the root of all evil, obviously. Right? Pero beyond that, do you think, or other than that, no, sa tingin niyo, saan pa po pwedeng mag-ugat itong ganitong klase ng kasakiman? Sabihin na natin ganun, kasakiman. Sige, ikaw muna, Marlon. Siguro yung sa akin, yung mababanggit ko lang. Although, tingin ko naman marami kayo rin your own, opinions and reasoning kung ano yung roots ng corruption. Pero kasi, nagbabasa ako ng, nabanggit ko na rin sa inyo na before pa natin naisipan gumawa ng podcast, may binabasa na akong book about the history of the Filipino people written by Theodore Agoncillo, if I'm correct. So, one of the roots of corruption, okay, na napansin ko from that book is yung culture ng Pilipino na pakikisama or family first. So, una, yung pakikisama. So, sabi nga nila, Bruno, Filipinos are family-oriented. Totoo naman yun. Pero ako doon sa book, ang sabi, yung sobrang pagka-family-centered natin as Filipinos, minsan nagiging dahilan siya ng corruption. Bakit? Kasi sa pakikisama. Okay? So, supposedly, yung pakikisama, meaning nun ay means harmony or getting along, maintaining peace with others. Pero hindi na kasi yun yung naging meaning ng pakikisama
when it comes to the politicians. Ang nangyayari na pakikisama kahit mali. So, magandang ugali siya kung tama yung paggagamit natin. But yung sabi dun sa libro na yun, no, sabi, pakikisama has been debased into an attitude that, even amiable will, that makes an amiable crook well liked. So, ibig sabihin nun, kahit yung crook, magugustuhan siya dahil sa pakikisama. Ibig sabihin nun, kahit alam mong mali, hindi mo sasawayin. So, kasi bakit hindi siya sasawayin? Kasi nakakahiya. So, minsan bro, pag nasa culture or nasa environment ka na may mga instances na before na napunta ako sa isang team na alam mong crooked yung mga engineers, may maling mga ginagawa. So, kailangan mong lumayo eh. Kasi sasabihin sila sa'yo doon pag ayaw mong tumanggap or ayaw mong gumawa ng ano man yung ginagawa nila, sasabihin nila wala kang pakikisama. Yun doon nag-i-start yung roots of corruption. So, I mean, kahit ikaw lang yun yung problema eh, kapag nandun na yung culture na yun, so, magbibigay sila sa'yo ng parang, ito, ayaw makisama ng taong to. Walang pakisama yan si Marlon. So, ganun na yung nagiging culture until ipipressure ka nila, ipipressure na sumama ka sa anomalyan kung ano man ginagawa nila. Ang worst, yun nga, pag sa pakikisama, sumasama ka sa mali. So, imbes na iwasan mo, sumasama ka sa mali. So, yan yung mentality na sa tingin ko nagbubukas ng corruption. So, because, silence becomes the truth. So, yun yung sa opinion ko, sa pakikisama. So, ang Pilipino kasi, we value friendship more than the truth. Minsan, no? So, unfortunately, ganun yung nangyayari sa atin. Yung pakikisama turns into being compliant or complicity. So, sabi sa Proverbs, whoso is partner of a thief hated his own soul, and he heard cursing and berated it not. So, ibig sabihin nun, kung alam mo na may mali, pero nananahimik ka, hindi mo sinusuway, wala kang sinasabi, nagiging kasabwat tayo. Yun yung sa pakikisama. Sa kultura naman natin na family-oriented or family comes first, do not I hope that the listeners would not get us wrong, no? Yung family may proper sequence kung ano yung mga bagay-bagay na importante para sa atin. For me, yung Diyos, yung una, pangalawa, yung family, second, yung church. Of course, yung Diyos, yung spiritual life mo, family, yung family mo, and of course, yung sa church, yung family members mo, or yung kadugo mo sa Church family. Church family. Tapos, pang-apat, yung work, okay? So, yun yung mga sequence ng pagkakasunod ng mga bagay na importante sa'yo. Ngayon, kung ang family mo is above na ng katotohanan or ng katuwiran, tingin ko yun na yung mali. At some point, extent maganda yung family-oriented ka or family comes first. Pero pag mas na umibabaw na siya sa Diyos, tingin ko, yun yung nag-i-start na magkakaroon ng corruption. Bakit? Kasi tingnan mo sa mga politicians natin, ano yung mga nagkakaroon ng mga dynasty. Kaya nagkakaroon bro nung nagiging ugat siya ng nepotism and favoritism, abuse of power. Dahil nga dun sa family first. Bakit? Kasi kahit ang nangyayari kasi bro, kahit hindi na siya qualified, okay? Sa halip na humanap yung mga politicians ng tao na qualified, na able men, okay? Ang inuuna yung mga kamag-anak. So halip na qualification or yung rules, wala na yung kapamilya ko na lang, lalagay ko dyan, itatalaga ako na lang yung kapamilya ko dyan. So, tingin ko yun yung dahilan kung bakit maraming public servants mahirap mag-decide objectively. Kasi ang inuuna nila yung utang na loob nila sa pamilya nila or dahil sa mga kaibigan or kamag-anak nila. So, yun. So, kaya nga, ang Bible, niwa-warn din tayo to have respect of persons is
is not good. So, Right. Being yun the yung, respecter of persons. oo. Yeah. Well, actually, kung ako, just to comment doon sa sinabi ni Marlon, no, we were not saying that actually, just to clarify, kasi obviously, we have a lot of different types of government, right? And we're not saying that democracy is the best, or in fact, I would disagree. Okay, Yeah, right. I think Yeah, kahit it's ako. if it it's the worst. Okay, it's the worst form of government. But nevertheless, that being said, you know, it's better than wala. Okay, so we don't condone what I think what you have to understand in terms of family orientation is the fact that uh, yung masyado nating inuuna yung sinasabi ni Marlon, yung masyado nating inuuna yung pamilya natin kaysa sa kung ano yung katotohanan. In fact, maraming mga tao sinisisi nila yung gobyerno, right? Na ganito yung ginagawa niya. Ganito. Pero sa totoo lang, the reason why this affects us so much, na parang ngayon lang nagalit ng sobra ang mga taong bayan, is because of the fact that this corruption actually hits a little bit closer to home. And what I mean by that is ngayon lang nila naramdaman yung epekto ng korupsyon in a sense na binabaha na kasi sila, right? And things like that. Kasi dati naman nangyayari na to eh. Pero bakit dati hindi nag-react yung mga tao ng sobra? It's because of the fact, ang mga dati, ano ba, PDAP scam. Wala naman silang pakialam sa mga orphanage. Di ba? Hindi naman lahat gano'n. Yung last time is about COVID, yung Parmali. So, hindi rin naman sila ganun ka-affected. Pero ito, dahil it hits a little bit closer to home, binahana ako, binahana yung pamilya ko, di ba? So, ngayon, nagre-react tayo. Di ba? Ano masasabi mo, Mark? Sa akin, tulad ng sabi ni Brother Marlon, actually, nabasa ko rin yung libro na yan, pero hindi ko lang matandaan. Alam ko kasama rin kasi dyan yung utang na loob eh. Yeah, yeah. Yeah, so Yeah. ang alam ko dyan, isang cost din yan. Karamihan kasi sa panahon ngayon, yung katulad niyan, yung family-oriented na sinasabi nyo, is, actually, yung mga politician, ginagawa na nila yan parang negosyo na eh. Alam mo yun, para hawakan mo yung isang city, duloy mo, from SK, papatakbuhin mo na yung anak mo. Patatakbuhin mo na hanggang city councilor. Kumbaga naghahanap ka na, parang naglalagay ka na ng pangalan doon sa isang city. Kumbaga, ang nangyayari is, ginagawa na nilang negosyo yan. Kumbaga, tulad ng sabi nyo is ginagawa, dahil sa family first na yan, nagkakaroon tayo ng corruption dahil ginagawa ng negosyo yan. At the same time, dahil din yan sa utang na loob, alam ko nabasa ko rin yung libro na yan, yung sinasabi nilang pakikisama, isa pa rin yan, yung parang padrino system ang tawag nila dyan. Tapos, I think, no, kasi yung nabanggit din ni Brother Marlon kanina is yung nepotism. Actually, kasama kasi yan sa forms or types of corruption. So, I think kasi ang corruption kasi wala siyang definite or wala siyang clear na na definition, pero meron siyang mga forms or types. Like for example is yung bribery, extortion, fraud. So I think para sa akin kasi uh, yung mga nabanggit natin, yung mga nabanggit ni Brother Marlon, nabanggit ni Brother Chris. Para sa akin ang pinaka-common na pwede kong sabihin na na bunga ng roots ng corruption na yun is yung bribery, which is common kahit saan. Kasi kung mapapansin natin, kahit naman sa Old Testament pa eh, sa Bible pa lang eh, binanggit na yan eh. Kahit sinabi dun sa Deuteronomy chapter 16 ata yun, verse 19, ang sabi doon is, thou shalt not wrest judgment, thou shalt not respect person, neither take a gift. For a gift that blind the eyes of the wise and pervert the words of the righteous. So, sa akin, yung roots na sinasabi natin is yung magiging bunga kasi niyan, ang susunod na magiging bunga niyan
is yung bribery, which is, I think, kung nangyari siya noon sa Bible, sa Old Testament, so hindi na siya bago, tulad nga sabi sa Ecclesiastes, there's no new thing under the sun, hindi na siya bago kung mangyayari siya ngayon. Okay? Kasi, sabi nga kanina ni Brother Chris, is money is the root of all evil. So lahat naman ang corruption involved talaga ang money. So, para sa akin, I think, yung corruption talaga kasi ngayon, katulad niyan, yung family ginagawa ng negosyo ang politics para makapag-corrupt na sila, para makapag-establish ng pangalan. So, yun lang para sa akin. Okay. Sa akin naman, actually, to me, no, we have to really accept the fact that we are all sinners. Okay. And that is basically the definition, or we are, in a sense, we have this rotten nature, this sinful nature as human beings. Kasi nga, nakakasala tayo. And that is, to me, the very definition of what corruption is. Okay? That we are all sinners who do bad stuff and things like that. And we have to understand that what we see today sa gobyerno natin, kasi this is what, ito yung isa sa mga natatandaan kong very quotable quotes ng mga sociologists, that the government is as good as its people. Ang tanong, sino ba kasi naglagay dyan? Di ba? Okay? So, yun yung reflection kasi, yung gobyerno kasi natin ay reflection ng kung ano ang mga mamamayan sa isang bansa. Right. So, ang kailangan paunawaan is the fact na kaya hindi corrupt ang hindi po pwede na maging mabait tayo mga tao, or hindi tayo corrupt ng mga tao, meanwhile yung gobyerno natin ay corrupt. Okay? The mere fact na corrupt yung gobyerno natin, that means that sa baba pa lang or sa mga mamamayan pa lang, corrupt na sila. Bakit? Kasi for example, yung isang example sa school, di ba? Hindi ko naman binabalik yung nating topic, pero pag, for example, lahat naman tayo siguro dumaan doon, di ba? Yung mga nangungopia ng estudyante, di ba? Ghost Project. kahit anong galing ng teacher, di ba? Ang daming strategy. Ngayon nag-i-evolve na sila. Okay, at kahit anong klaseng gawing galing or strategy ng teacher para mahuli yung mga nangungopia, na-amaze ako, they still find a way para makapangopia. Okay? So, that's a basic form of corruption. Kasi ang gusto natin, makalamang tayo sa kapwa natin. So that's number one that we have to understand, that by nature lahat tayong mga tao makasalanan, and so therefore hindi dapat tayo magulat, masyak tayo, sobrang yung corruption. It's just that they have so much power, and so much power sometimes corrupts more, di ba? Another thing na gusto ko rin i-emphasize sa atin is the fact that this is actually the effect. No, ito po talaga ay epekto nung pinili natin na ang gobyerno ay maging base sa tao. Katulad po nung sinabi ko kanina, hindi po ako naniniwala personally na that democracy is the way to go. Okay? I would rather na there is a king, so to speak, kasi yun naman talaga yung pinapakita ng Bible, na nagli-lead sa isang bayan. Okay? Kasi if you're going to look at the Bible, ang talagang ng Bible is, ang talagang government in the Bible is, or ang prescribed ng Bible is theocracy, wherein God is the king. So ang setup niya, hindi talaga, walang human king, walang human center of power, kung hindi, yung nasa baba niya is mga judges na nag-i-implement nung kalooban, nung batas, okay? ng batas ng Bible, okay? And in fact, pag binasa mo ang Bible sa Book of Revelation, meron si Jesus Christ 1,000 years, right, na He will rule
and reign sa buong mundo. And I don't think that this, leftists, these people na nagrarally ngayon at nagwawala at sinasabi nilang, yung ikulong na yan, mga kurakot, okay, that they will lie, kung ano yung magiging rule ni Jesus Christ pagdating niya ng 1,000 years. Okay, kasi he's gonna rule with the rod of iron. Okay? So I Right. don't think, so what I'm saying is, even if the Lord Jesus Christ will rule and reign today, kumbaga kung ngayon pa lang magsimula yung 1,000 years ng Panginoon, people doesn't like being ruled with rod of iron. Okay? So they won't really submit to that. Pero gusto ko lang po ipaalala sa inyo na this is an effect, and this is even prophesied sa Bible. Okay? If you're going to look at 1 Samuel chapter number 8, verse number 11 to 18, okay, let me just, ito po yung warning, kasi yung kwento po na to sa 1 Samuel chapter 8 is yung si Samuel ay pinipigilan niya, kasi di ba yung bayan ng Israel, they wanted a king. And Right. kinoconvince ni Samuel na wag na kayong pumili ng king. Tapos sabi ng Panginoon, sige, hayaan mo silang pumili ng hari nila, pero bigyan mo sila ng warning. And ito yung naging warning sa kanila ng Diyos. Sabi ng Bible, and he said, this will be the manner of the king that shall reign over you. He will take your sons and appoint them for himself, for his chariot and to be his horsemen, and some shall run before his chariots, and he will appoint him captains over the thousands and captains over the 50s, and he will set them to hear his ground and to reap his harvest and to make his instruments of war and instruments of his chariots. And he will take your daughters. Tapos verse 14, he will take your fields. He will take the tenth of your seed and of your vineyards and of his officers and of his servants and things like that. So pag binasa ninyo yung passage na yun sa 1 Samuel chapter 8 verse 18, malinaw na sinasabi ng Bible na kapag pumili kayo ng tao ng leader na tao, ito ang mangyayari talaga. Kukunin niyo yung mga ari-arian nyo, kukunin niya yung mga anak nyo, kukunin niya and things like that. So this Right. is something that we have to understand na kasalanan natin. Kasi pinili natin yung rule ng tao kaysa sa rule ng Diyos. Now obviously, sasabihin naman ng maraming mga tao, hindi naman talaga namin alam yan. O ngayon, alam nyo na anong gagawin ninyo. That's why, actually may point si Marlon doon sa GC natin when he said that, or I think it was in yung nakarang episode na sinabi ni Marlon, na merong rule or merong qualification ang Bible ng mga leaders na dapat piliin. And one of them is actually, sabi ng Bible, man that hated covetousness. Right. Right. Hindi lang kasi hindi kasi sapat na hindi ka mainggitin. Notice the wording, sabi doon, men that hate covetousness. Hindi na sinabing not covetous. Okay, kasi hindi sapat na leader ka tapos hindi ka galit sa maiinggitin. Kasi eventually, kakainin ka ng sistema, Right. katulad ng sinasabi ninyo, na di ba, padrino and things like that, pakikisama and things like that. So kahit hindi ka talaga naturally maiinggitin, maiimpluwensyahan ka nila, ang kailangan talaga natin ay leaders na galit sa maiinggitin. Right? That hated covetousness. Kasi if that would be the case, and here's the thing, ang doon pumapalya yung democracy. Because of the fact that we elect people based on popularity. Yan. Diba? Kaya nga, may Bro. comment ako, Bro. Brother Chris. Kasi nabanggit mo din yung kumbaga nagre-reflect yan dun sa tao, di ba? At the same time, yung qualifications. Okay? So, tama, I agree on that, okay? Kasi tawag doon, kung babasihan kasi natin yung sabi mo, nigluluklok tayo ng tao base sa, kumbaga, popularity niya or whatsoever. Kumbaga kasi kung titingnan natin yung 1987 Constitution natin, kahit yun mismo, may mali doon. I'm not saying na pangit yung or maganda. obviously yes, because we have to understand that's a human document. O yun nga.
Mas maliban doon, kumbaga, wala naman perfectong constitution. And I think yung 1987 constitution, some of yung iba doon na batas doon is effective naman. Yung iba, kulang sa implementation. And yung tulad ng sabi mo, yung may comment ko lang doon sa sinabi mo na tawag doon, ah, na nagre-reflect yun sa tao, tapos yung qualifications. Kasi sa batas kasi natin, kung papansinin natin dun specifically dun sa yung tatakbo na leader ng isang government or sa isang government position. Ang nakalagay kasi doon sa qualification, halimbawa, kunwari tatakbo ko ng isang, kunwari, presidente. Ang sabi doon, ang qualification lang is a naturally born citizen, at least 10 years ka or more than 10 years ka na nanirahan sa Pilipinas. Tapos, ang pinakamasaklap na qualifications na nakita ko doon na nonsense is able to read and write. Tapos, pag nag-apply ka ng, alam mo yun, kahit janitor, kailangan at least high school graduate ka. Di ba? Pero pag a-apply ka ng isang leader, pinakamataas na position or kahit anong position niya sa government, kailangan able to read and write ka lang. Tapos din, katulad din ng sabi mo, kumbaga, katulad nung kay Samuel, dahil lang din sa popularity, ang tao, hindi niya tinitingnan yung qualification. Let's say sabihin natin, hindi godly or hindi related sa, kumbaga, sa beliefs ng isang tao. Yung normal na tao lang. Kumbaga, kung titingnan natin, ang binoboto karamihan ng tao ngayon is base lang sa popularity, kung para sa kanila mabait, matulungin, pero wala namang alam, 'di ba? Kasi I remember my dad told me dati na yung 1987 Constitution daw, nung ginawa yan, para daw lang yan dun sa nakaupong presidente at that time. Which is, ang qualification niya is, she's a plain housewife. Tapos ang mga advisor mo, mga matatalino, 'di ba? Kumbaga, ginawa daw 'yan, advantage daw 'yan para daw dun sa mga elite, sa mga oligarch na kung saan kahit sino pwedeng tumakbo, mas preferred nila yung tatakbo na walang alam para daw ma-impluwensyahan. So ang tanong ko ngayon, kung kayo tatanungin mga bro, sa palagay nyo, given halimbawa, given dapat godly, di ba? Dapat kung yung normal na tao para sa inyo, sa palagay nyo, ano yung pwedeng maging qualification para sa inyo? Kumbaga labas sa Biblia. I think Marlon should answer. May sasagot Ako ba? Ang hirap naman ang tanong mo, Mark eh. yung qualifications actually ayaw ko siya sagutin. Ang pinaka problema kasi para sa akin, no? Hindi sa leader eh. Ang problema kasi hindi tayo naka-base yung laws natin dapat naka-base sa Bible. So para maging okay yung government. So yun. Para maging okay yung government, dapat yung laws naka-base sa Bible. So kung yung laws natin as a country, hindi siya naka-base sa Bible, ibig sabihin, doktrina or tradition lang siya ng tao, which is most definitely mag-fail siya. Kasi hindi siya based sa Bible eh. Hindi siya based sa salita ng Diyos. So, kung titingnan natin kung anong ideal, sabi ni Chris kanina, yung theocracy, which is yung Diyos magtatalaga ng judges, yung judges siya yung mag-judge kung siya yung mag-judge ng tao. Kumbaga, ibig sabihin kung may ibang problema, may conflicts na i-rate, may tanong, yung judge yung mag-i-interpret kung paano gagawin base sa sinasabi ng Bible. So, Right. ang basis pa rin, ang pinaka-basis pa rin na tinitingnan na laws is God's law. So, Right. pag ganun yung government, most definitely, pag ganun yung government, i-retain natin yung ganung style of government, ay ibig sabihin, we're upholding God's laws in our lives. Right. So the moment we stay away or lumayo tayo from adhering God's law, ayun na mag-i-start yung failure of men. So doon na mag-i-start yung corruption,
yung mga integrity issue. So doon na siya mag-i-start eh. So to answer Brother Mark's question kung ano yung parang qualifications, I think ang pinaka, let's go back to the basics na pinaka-qualify, ang qualification is ibalik, kumbaga, nabanggit kasi ni Chris yung sa may democracy. Kaya siya mag-fail kasi yung democracy nakabase sa tao. Di ba? Right. Right. So, parang ang nangyayari, ang nagdidikta na ng government ay yung kung ano yung Majority. common or majority na opinion ng tao or kung ano yung opinion ng posisyon ng tao, which is alam naman natin mag-fail yung tao eh. So kaya ang democracy hindi siya mag-work. Ang mag-work in my opinion is yung kung yung constitutions mo based sa Bible, which is sa America bro, so Western civilization, yung almost lahat ng constitution nila, except for the new ones, yung mga old-fashioned constitutions, nakabase sa sinasabi ng Bible. At sabi nga ng mga forefathers ng constitution na yun, yung constitution na yun, mag-work siya kung yung tao ay religious people. Hindi siya mag-work kung yung tao hindi religious people. So, ang tingin ko pinaka-problema is kulang tayo sa bansa natin, kulang tayo ng pag-a-upheld sa mga salita ng Diyos, sa kung ano yung sinasabi ng Bible na laws. We're not really upholding the standard of the Bible. Yung pinaka-integrity natin na as individuals, yun yung pinaka-problema sa tingin ko. Mm. Actually, for me, just to kind of continue what I'm saying. Kasi what's funny about this sinabi ni Mark is in the story na I was referencing in 1 Samuel chapter 8. What's funny was that they actually selected a king based on popularity, si King Saul, diba? And sabi diba sa Bible, his shoulders above all the people. So parang kaya siya pinili ng mga tao is because of the fact that he's kingly, right? And in fairness naman kay King Saul, at the first, he's humble and things like that. Pero to answer Mark's question, kasi tama naman si Marlon, the laws that we have are not really based from the Word of God, not based from the Bible. Pero I don't want to give the viewers an idea na, see, kayo nga, sabi ninyo, hindi sa Bible, so anong gagawin natin ngayon? Okay? Well, for me, if you're going to look at Exodus chapter 18, there's a qualifications na sinabi ni Marlon before. Let me just read to you verse 21. Sabi doon, moreover, thou shalt provide out of all the people able men, such as fear God, men of truth, hating covetousness, and place such over them, notice this, to be rulers of thousands, and rulers of hundreds, and rulers of 50s, and rulers of tens. And I think this can be applied in terms of our democracy. Right. Kasi if you're going to look at it, the way you would prove men's but again, it's still on the core of it depends on the core of the people. Kung for example, iboboto ilalagay nila doon yung talagang hating covetousness. Right? Kasi for example, merong 10 tao or 10 pamilya, nagsama-sama sila, pumili sila doon ng leader. Sila yung makakapagsabi kung hating covetousness yun eh. Kung sila yung makakakilala sa tao na yun. I mean, di ba kung merong 10 tao, malamang silang 10 magkakakilala talaga sila. Alam nila kung itong tao na to, ganito, or itong tao na to, okay? And then from then on, magkakaroon ng 50, hundreds, thousands, and things like that. Hanggang sa maka-reach tayo dun sa national level. Okay? Pero ang problema, ulitin ko, papakita ko po yung problema sa inyo. Kasi for example, national level, nagkakaroon pa rin po tayo ng vote buying. Alam naman natin lahat yun. Okay? Di ba? Huwag na tayong maglokohan. Di ba? Sa election, tuwing election, laging may bentahan ng boto. Okay? Di pa lang, alam na ninyo na hindi mag-work yung system. So, irregardless kung ano man yung maging basehan natin, Bible man siya in a sense, or yung natural instinct or kumbaga common sense in terms of what we have today in the Philippines,
I think na hindi siya mag-work because of the people. And Right. this is what I want the viewers to understand. Kasi kapag nanood po kayo ng typical na podcast, especially pag political podcast, ang sasabihin nila, hindi dapat marinig natin yung boses natin sa mga mamamaya, sa gobyerno para marinig nila. And I think that's fine. Okay? Pero minsan kasi parang over the top na eh. Kasi imagine mo yung nangyari a couple of weeks ago sa Menjola na nag-riot doon. O, actually, nakita namin yun kasi pauwi kami, Sunday yun eh. Pauwi kami from church. And nakita namin nagra-riot sila doon sa ibaba ng LRT. Okay? That's over the top. Okay? Kasi at the end of the day, wala naman talaga kayong magagawa. And by the way, kapag nagrebelde kayo sa gobyerno ngayon, okay, kasalanan po yun sa Diyos. Hindi po maitutuwid. Sabi nga 'di ba ng Bible, a corrupt tree cannot bring forth good fruit. Obviously, we apply that for false prophet. But what I'm saying is, and I'm using that as an example, na kapag mali yung pamamaraan natin, hindi po siya magbubunga ng tama. Okay? Yung puno kasi po ay corrupt. Okay? Tayo Yes. po mismo ay corrupt. So if we will change our ways, amend our ways, right? And sabi ng Bible, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, di ba? Sabi ng Bible, papagalingin niya yung ating lupa, yung ating lupain. Okay? And so I think He will forgive their sin and heal their land. yeah, he will heal our land. So which means na dapat individually tayo muna ang magsimula bago natin ito yung gusto ko makuha ninyo bago tayo natin solusyonan yung malaking problema, solusyonan muna natin yung maliit na problema, right? Kasi the government is the picture of what the people are. Okay? So Kaya nga bro yung whoever we put in the high seats is actually what we deserve right. as a country. Kasi sa atin sa voting system pa lang, di ba? So it means na kahit sino pa yung tumupo diyan, yun yung deserve natin kasi yun yung voice of the people. So that's the problem. Kasi tayo yung kung ang pinaka-problema is yung individual, ibig sabihin yung maita talaga natin, hindi siya okay. Kahit pa maglagay tayo ng sobrang strict na qualifications, no? Pero walang makaka-attain nun kung hindi natin i-improve muna yung in the smaller scale. Ang ganda ng verse bro sa Daniel chapter 2 verse 21 eh. And I think sabi dito and he changed back the times ang sabi dito sa verse 20 muna Daniel answered and said, blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are his, and he changed the times and the seasons. He removed kings and set up kings. He giveth wisdom unto the wise and knowledge to them that know understanding. So yung Diyos, okay? Yung kung sino may tatalaga natin, yung deserve natin. Pero if we have the wisdom and knowledge, okay, hindi natin iboboto yung alam nating pagpak. So, ibig sabihin ng God removed kings, God set up kings, inaalaw ng Diyos na may italaga yung mga yun or inaalaw ng Diyos na yun yung mag-reign sa atin kasi yun yung deserve natin. So, ibig sabihin, yung tinalaga pa natin, tulad nung kanina sa 1 Samuel, yun pa yung magbibigay sa atin ngayon ng punishment na deserve natin kasi yun yung deserve natin eh. Right. So, yeah. So, I think we should focus as Christians. Pero kayo bro, Marlon, ano sa tingin mo yung dapat nating gawin if as Christians, no? Ano yung pwede nating magawa para sa tingin niyo ma-solve ng konti? I don't know kung masasolve to, but just to help out corruption, tingin mo. Sa akin, unang-unang bro, isang sa integrity. Yun yung pinaka-issue ko sa akin, yung integrity. Kasi, di ba, sa ngayon, ang daming tao nagagalit sa corruption, ang daming tao, ang daming opinion na
ang daming sinasabi na ang dami na sanang naitulong, yung mga pinagkukuhaan niyang pera. Pero ang tanong ko bro, kung yung mga taong yun ba, yung nangkukutya ngayon sa oh, of course bro 'no, baka sabihin nila ano ko, dine-defend ko yung government ngayon. I'm not actually defending the government, but let's look on the mirror. Kumbaga kung yung mga kayong mga nangkukutya ngayon sa gobyerno, kapag kayo yung nasa posisyon nila, and you're in that kind of same kind of setup, are you willing to stand for truth? Are you willing to go against the tide? I mean, yun yung pinaka problema. So, yung integrity ng tao sa Pilipinas is sobrang baba para sa akin. So, hindi lahat ng tao na yung nagagalit ngayon is pag nilagay mo sa posisyon na yun, they will still upheld the same standards that they are doing right now kasi mga keyboard warriors lang sila na, oh, masyado kayong corrupt. Pero ang tanong, bakit pag kayo ba yung napunta sa posisyon na yun, hindi nyo ba gagawin yung mga ginawa ng mga yun? Kung ang sagot nyo is matitim kayo, magagawa ninyo, siguro magagawa ko. I mean, hindi tayo mag-i-improve as a country. Hindi. So, ang pinaka critical para sa akin bro is yung integrity. So, para sa akin, mag-i-start bro sa family unit. Kaya nga, yung most core or most important unit for me is yung family unit. Doon mag-i-start yung pang brainwash mo sa mga anak mo na kailangan mo magkaroon ng integrity kahit anong mangyari. So, tingin ko yun yung pinaka-solusyon para sa akin is to start within the family. Turuan yung mga anak natin, turuan yung mga susunod na generation na i-upheld natin yung integrity ng ng na kahit maraming hindi normal or hindi gusto na yung ano yung mga kasi parang bro naging culturally acceptable na yung pagiging corrupt sa ano in a sense sa smaller scale parang naging culturally acceptable na sa Pilipino or Oo. sa yung pagiging corrupt which is dapat hindi. Out, Mark. Ako, I agree with Brother Marlon. No? Dagdagan ko lang din yung sinabi ni Brother Marlon. Kasi naalala ko yung sabi sa akin ng tatay ko dati. Ah, siguro kung pipili tayo ng isang leader, and I think magsisimula talaga yan sa tahanan, sa family. Ang sabi sa akin ng tatay ko, at least kahit sabihin natin, at least kahit godly, kaya may takot sa Diyos. Hindi man sabihin natin hindi man save or what, pero yung naniniwala ako na ang tao, may tao pa rin na merong takot sa Diyos. Pangalawa, yung katulad ng sinabi ni Brother Marlon, integrity. Yan, napaka-importante niyan. Kasi yung integrity, hindi yan makukuha sa alabas eh. Makukuha yan sa bahay. Nasa pamilya talaga yan. At yung honesty. Kasi bigyan ko kayo ng halimbawa. Ang isang taong may integrity, halimbawa, kunwari si Brother Marlon. Kunwari, matagal ko na siyang kilala, meron siyang integrity. Tapos may nagbalita sa akin na may nagsabi sa akin, oh si Brother Marlon, may ginawang kabalastugan, nagpuslit ng kung ano-ano. Ako bilang isang tao na nakakilala kay Brother Marlon, which is may integrity siya, ang normal na reaction ko is, ay hindi magagawa ni Brother Marlon yun. Kasi alam ko na may integrity yung tao. And I believe na may mga tao na may integrity. Pero, tulad nga ng sabi ni Brother Marlon, magsisimula talaga yan sa loob ng tahanan. At the same time, yung honesty din, siguro para sa akin, importante rin kasi yun. At, and I know, no, kumbaga, alam ko mag-a-agree kayo dito. Kung ako tatanungin, tulad ng sabi nyo kanina, kung babase tayo sa Bible, siguro yung constitution natin ibabase sa Bible. And I think siguro maging successful yung bansa natin or yung constitution natin. And I think mag-a-agree kayo sa akin. Para sa akin kasi, para mabigyan lang din ng justice yung mga corruption na nangyari ngayon. Do you agree na ibalik ang death penalty?
yung mga tanong ni Mark na bigla-bigla eh. Out of, out of, Hindi, ako talaga, I agree. out of, I out of, agree. Ang out of problema lang, nowhere, biglang imbes na patapos na sana, biglang magbo-brought up na naman ng Mar- certain issue. Mar- hindi Marlon, ako, alam ko naman, Marlon, gusto nyo, alam ko, agree kayo, di Marlon, ba? sinabi Oh, niya, pinrame niya pa tayo, sabi niya, alam ko mag-a-agree kayo sa akin. So, hindi ka po pwede mag-disagree sa kanya ngayon. Hindi, pero ako kasi kung tatanungin nyo, ako talaga, agree ako dyan. Kasi, katulad ng preaching mo, Brother Chris, last Sunday, di ba? Kumbaga, kasi may mga, ang problema anong kasi, preaching ni Chris sa Cavite? ha? Anong preaching ni Chris sa Cavite? Basta may nabanggit siya tungkol doon sa death penalty, di ba? Na sabi, paano matatakot yung tao nililitan and check mo, di ba? Di ba? Brother Chris, not remember? Ah, Nabanggit mo, di ah, ba? Oh. So, Hindi kasi kasi, kung papansin, halimbawa, kasi ang death penalty kasi, may papasok lang siya pag heinous crimes. So, ibig sabihin, kunyari, murder, rape, drug trafficking, human trafficking. So, ang problema kasi kaya hindi mapasok-pasok yung death penalty pagdating sa mga corrupt na politician. Kasi wala siya doon sa heinous crimes. So, para sa akin, para may balik yan, pwede siya, ang kasama kasi sa heinous crimes is yung treason. Okay? So, ako, in my opinion, kung may babalik yung death penalty na which is nasa Bible din naman yan, lalo na pag yung mga gumagawa ng mga heinous crimes. Kung may babalik yan, tingin ko magiging deterrent siya. Kasi sa treason if kasi it's pwede done mo right. ha? If it's done right. Yeah. Kasi tingnan mo, sabi mo 'di ba, Brother Chris, yung death Yeah. penalty, ano yun? Lethal injection. Kasi Kasi I was sabi mo saying nga, na, kumbaga kahit kasi I was, addict, matutuwa pa nun eh. 'Di ba? alam na, alam Patutulugin mo, yung kaluluwa. 'di ba? Kasi Matutuwa pa nun ba? I was actually saying nung preaching ko, para lang alam nung mga tao ko ano sinabi ko preaching. I was saying kasi that time that yung sinasabi nila about death penalty, the reason why they are against implementing death penalty is kasi anti-life daw or anti-Bible. In fact, ang Bible nagtuturo siya na kailangan may mga certain people na kailangan patayin. Okay? Mm. But here's the thing, hindi po yung kukuha ka ng kutsilyo tapos ikaw ang papatay. The government was tasked to do that. Okay, hindi po tayo individual. Oh. The government is tasked to do it. So, and then they say that based on research, hindi daw talaga deterrent ng crime or hindi daw talaga, there's no proof na nagpapababa ng krimen yung death penalty. And I was saying that the reason why they don't, that it doesn't work doon sa way nila is because yes, meron ng death penalty, but they do it using lethal injection. Wherein, ang gagawin nila is pahihigain nila yung tao doon sa isang higaan, tapos lalasunin nila, matutulog, tapos mamamatay na. And ang sabi ko doon sa preaching ko is kahit naman sinong halang ang kaluluwa, di ba? Kasi the reason why you are, the reason why God imposed death penalty on certain sins is I believe that it's because they are hindi na sila salvi, hindi na sila maliligtas eh. There's no hope for them. Okay? And so I think that kung halang na yung kaluluwa mo tapos ganun yung gagawin sa'yo, sino ba naman ang matatakot nun, di ba? Matutulog ka lang. Tapos, di ba, walang matatakot nun. Baka Whereas, nakangiti pa yun eh. Yeah, tapos Tulog. imagine mo, meron kang last meal. O, di ba? Tapos yung huling kahilingan mo, gagawin. Di ba? Oh. Tapos pahihigain ka, tapos mamamatay ka na, tapos okay na yun. Walang pinagkaiba yun sa mga yung mahimbing yung kinamatay nila, right? But what I'm saying is, if we're gonna follow the Bible, ang sabi ng Bible kasi is stone them to death. Di ba? Which is a lot of these people, kung narinig nila yan, they're gonna say na, oh, napaka-barbaric naman yan, dapat hindi ginagawa yan, ganyan-ganyan. But if you're gonna think about it, di ba, imagine mo, gawin yun sa isang plaza. Kunyari, merong nang rape. Kunyari, may nang rape or whatever. Okay? Tapos, binato siya sa plaza hanggang sa mamatay siya. Tingin nyo ba mayroon pang mang-rape?
Pag nakita nila yung ganun ka-payment, tapos isa pa nilang argument is the fact na, paano yun kapag for example, na napagbintangan lang siya, di ba? Tapos hindi na siya, tapos pinatay siya. Ang sabi ng Bible, kapag nag-falsely accuse ka, tapos napatunayan nag-falsely accuse ka, right? Ikaw yung mapaparusahan. And ito pa, hindi ko to nasabi sa sermon ko, but I just realized this. Nasabi ng Bible, ikaw yung magkakas ng first stone. Oo, tama, right. Right? Nabasa ko. So imagine mo kung may konsensya kang tao, tapos kunyari si Mark, siya na sentensyahan siya na bitayin. Kasalanan ko talaga. Tapos ako yung nagluklok kay Mark. Tapos ako yung babato kay Mark. Ako dapat yung unang babato kay Mark. So kung may konsensya akong tao, parang dun pa lang, pipiyok na ako. Parang aaminin ko na wala talagang kasalanan si Mark or something. Galing, di ba? That is, merong morality yung tao, right? Pero again, kung halang yung kaluluwa nun, syempre, eventually, mapafind out siya, then siya rin, mamamatay din siya. So I think justice is served, di ba? Right. No-brainer, justice is served. Pero ang problema, yun nga. So paano ba tayo napunta sa death penalty? Hindi, kasi... Yung tanong ni Mark kung agree. Kitingin ko mag-agree yung dinamay-damay niya pa tayo na mag-agree. Hindi, ako kasi, yun nga yung sabi nga ni Brother Chris. Kasi, para sa akin kumbaga para may yung kung babasehan natin yung Bible, kung ibabalik natin kung doon natin ibabalik natin yung pattern kung paano para ma-resolve yung itong ganitong corruption. The problem kasi is, paano nila ipapasok yung halimbawa, yung ganitong corruption sa death penalty. So, I think, kung ako tatanungin, in my opinion, pwede kasi yan ipasok sa treason, which is a heinous crime. Kasi yung heinous crime lang naman yung may death penalty. Which is kasi, ang isang public office kasi, it's a public trust. So, kung yun, ibabalik nila yan, magiging, siguro para sa akin, magiging malaking deterrent siya. Tapos ang death penalty is yung katulad ng sinabi ni Brother Chris, stone to death. Kasi isipin, yun nga yung usapan namin ni Brian habang nagda-drive siya pabalik. Sabi ko, nag-uusap kami kung pabor siya doon. Sabi ni Brian, pabor siya. Tapos sabi ko, tapos di ba, stone to death. Di ba nasabi mo, Brother Chris, nakatali pa nga kamay noon, di ba? Nakatali kamay niya. Tapos sabi ko kay Brian, imagine mo na lang, hindi lang bato ibabato sa'yo, yung brick talaga, yung brick yung ibabato sa'yo. Tapos pag tinamaan ka, di ba mahihimatay ka, di ba? Tapos kadalasan, hindi ka pa patay noon. Pag gising mo, binabato ka pa rin. So sabi ko kay Brian, yung ganung sabi ko, tama si Brother Chris kasi kung yung injection lang, baka mamaya yung addict, papatulugin mo, nakangiti pa yon habang tinuturukan mo lang sabi ko kay Brian. So, para sa akin, kung ibabalik yan, sa tingin ko, wala magkukurap Or, mababawasan. Okay? Kasi hindi naman na mawawala yung corruption. Pero magiging malaking deterrent siya. Kasi kung... Sino bang hindi matatakot, bro, kung may death penalty? Actually, yung tanong mo, bro, tinanong ko na sa inyo sa GC. Ayun nga, Diba? kaya brinot up ko Di ba yung... tanongin natin si Chris. Kasi di ba Brother Chris, wala namang meron ba sa Bible na pag nagnakaw ka, death penalty yung wala, di ba? So, yung proposal, si Mark, yung proposal ni Mark, ganun, daw, from congressman to mag-i-start sa congressman papuntang presidente kapag may bahid ng corruption, death penalty yung paparusahan. Ano sa tingin mo? For me, I think if corruption yung pinag-uusapan natin, I don't think na in a moral society they are worthy of death. Okay? Kasi ang punishment ng Bible kapag nanakaw ka is that you have to pay it back fourfold. Fourfold, yes. Right? So ibig sabihin nun, fourfold, meron pa 6 times. Right. So I mean multiple times siya. So ibig sabihin multiple nung amount na ninakaw mo,
yung magiging kabayaran. Now, the reason why I think that's the valid that's the valid punishment is because of the fact na sa sobrang, for example, ipagpalagay natin nangyari to ngayon, no, tapos naka-implement yung law of the Bible. Okay. Imagine ninyo kung gaano kalaki ang babayaran nitong mga ninayupak na to. Di ba? Pero So- question, pero sa palagay mo, maging realistic lang tayo. Yan naman tanong ni Na, Marco. pag napatunayan, sa palagay niyo ba ibabalik nila? Hindi, they are required sa Bible if the laws of the Bible are. And here's the thing, hindi po katulad ang iniisip kasi natin is pag napatunayan. Hindi po yung sinasabi ni Mark na or yung situation ng Bible, kapag sinabing napatunayan, hindi po yung umaabot ng 10 years. Okay? Usually, it's just like parang pinakita lang nila na ganito yung sweldo tinatanggap mo, tapos ganito kalaki yung pera mo, paano mo nagawa yan? Pag hindi mo napaliwanag yun, ibig sabihin, yung sobra nun, ninakaw mo. Minus times 4, or times 5, or times 6, kung ilan mang times, ganun kalaki yung ibabalik mong pera. Ganun lang kasimple yun. Okay? So, what I mean is if we're going to apply the law of the Bible, and the question would be, and the thing would be, is that kung ganun kalaki yung kinurakot nila at ibabalik nila, so imagine niyo kung gaano kalaki yung ibabalik nila sa gobyerno. And I don't think na kaya nilang pagtrabahuhan yun under lifetime. Kasi yung perang ninakaw nila, imagine niyo, yung perang ninakaw nila, they can't even spend it on their lifetime. I mean, paano ka mag-spend ng 1 billion or 1 trillion pesos? Di ba? Sa buong buhay mo. Ikaw, Mark, kasi ikaw yung pinakaano sa atin, di ba? May spend mo ba yun hanggang sa mamatay ka? Yung Hindi. 1 trillion. Pero Right? So, ibig ginawa sabihin- nung ano yun ha? Ginawa nung sino yun? Ginawa nung Yung yung Nepo baby. DE? Hindi, DE Oo. yung Department Ay, yung of sa Engineer. Yung sa yung sa, Nag-money laundering siya. yung nagkasino siya. O nagkasino siya. Nag-money laundering siya. Well, probably they would. Pero what I'm saying is, imagine mo kung paano nila ibabalik yun, kung tatrabahuhan nila yun for the longest time. Right? So, ibig sabihin, I think that's already an enough punch. And here's the thing. Kasi kapag hindi nila nabayaran yung utang, kasama yung mga mag-anak nila, kasama yung asawa nila, right? And I think that's a just punishment kaysa doon sa bitayin lang sila. 'Di ba? Kasi pag pinatay mo sila, ang mangyayari kasi niyan, okay, and I'm explaining this in the sense of the Bible. Kapag binitay mo sila lang yung mamamatay eh. Pero hindi lang sila yung nakinabang doon sa pera. Tama? Nakinabang din yung asawa nila, nakinabang din yung anak nila, nakinabang din yung kaibigan. And lahat yun damay kapag hindi nila nabayaran yung utang. So I think it's a just punishment na yes, I don't think na if they're corrupt politicians that they should be put to death. Okay? Kasi yung sinasabi kanina ni Mark, for me, pag sinabi mo kasing treason, ang sa Bible, the treason is, kapag for example, Traidor. binenta mo yung, Bansa. kunyari, binenta mo yung Pilipinas sa China. Oh. Treason yun. Okay. Yeah. Pero yung ganitong klase ng corruption na pera-pera ang usapan, I think the more applicable punishment is that they should return it fourfold, times 4 or times 6 if possible, yung pera na ninakaw nila sa bahay. And by the way, while the topic of judgment, gusto ko lang dapat din mo unawaan to ng mga tao that the reason why ganito tayo mga tao is because, or ganito yung gobyerno natin is kasi matagal yung judgment. Yeah. Diba? Right? Yun yung isa rin sa mga dapat nating maintindihan as mga tao na parang alam mo yun, nirereklamo natin yung presidente, nirereklamo natin yung senador, nirereklamo natin yung congressman, pero hindi natin nirereklamo yung mga judge na napakakupad mag-judge. Matagal talaga justice system sa atin eh. I mean, bakit natin kailangan yun? Okay, so, yun. Pero sa akin, for me, going back to my original question, no, ano ba yung dapat gawin siguro ng Christian? Especially if you're a Christian, I think one thing that you can do is, number one, obviously, stand up with the truth. Okay? Right. Preach the word of God. And
hindi ko kasi alam kung applicable sa atin kasi 'di ba sa US ang sinasabi nila hindi siya nasa White House, nasa Church House yung problem. Okay. And I think that's also kaso lang hindi naman White House yung sa atin, 'di ba? Malacanang yung sa atin. So I don't think na but the problem is again, kulang yung accountability natin eh. Going back dun sa point ni Mark, kulang yung takot ng tao eh. Kaya ganito yung situation natin sa Pilipinas ngayon is because of the fact that kulang tayo sa takot. Gawin ng tama. So how are you going to intensify that? Tama yung sinasabi ni Mark. You impose judgment. Pero more than that, dapat maintindihan that we should be horrified with this kind of sins. Hindi lang tayo dapat magalit. Dapat matakot. Dapat kadirian natin tong mga to. Di ba? Right. Kaya parang, alam mo, parang nakakainis kapag for example, senador ka, tapos makikipagkamay ka, yung natag ka na kurakot ng politician, tapos i-welcome ka pa ng mga tao, na parang alam mo yun, kasi ano ka pa, special treatment ka pa, ganun, magnanakaw ka na nga, di ba? Parang doon mas lalo ako naiinis eh kasi you know it doesn't help the cause kung gusto niyo ma-solve yung problema. You have to make sin exceeding sinful, sabi ng Bible. Right. So for me, it's about hard preaching, you know, na gawin nating horrific itong mga ganitong klase ng kasalanan. Okay? And you know, fast judgment ang dapat nating isik palagi. Okay? And obviously tama yung mga sinabi niyo no na kailangan simulan natin ito sa pamilya natin. Okay? Right. But obviously as Christians, ang dapat na for me, isa sa mga dapat ninyong i-apply is you should love the truth no matter how hard it is. Right. Kasi ang problema ng Kristiyano, di ba? Kristiyano ka nga, tapos pag may sinabing mali, hindi mo nagustuhan. Pag may sinabi yung pastor na hindi mo nagustuhan, nagagalit ka doon sa pastor. Di ba? I mean, paano magiging horrific yung kasalanan kung ikaw mismo hindi ka marunong tumanggap ng hard truth? Yun yung ironic sa ating bro eh. Kasi maraming tao ngayon, ang gusto nila, nagagalit sila sa sistema, nagagalit sila sa gobyerno, gusto nilang may mga proposal sila to reform the laws or magkaroon ng tawag nito ng pagbabago sa mga constitution or mga batas. Pero ang pinaka problema kasi talaga is hindi lang dapat yung sistema yung baguhin natin. Ang kailangan talaga yung puso ng tao, yung tao mismo. Because no system can. Eto bro yung sa construction, may mga grupo sa construction na or culture sa construction na bulok. Ngayon yung culture mo yun, hindi mo na yun mababago. Yung sistema na yun, hindi mo na yun mababago. Kahit merong matuwid na tao, pinila mo sa sistema na yun, madadala siya ng sistema. Kasi ang sistema, hindi niya, yung system, kahit gano'ng paayusin yan, no, it cannot purify, man's heart. So, yung corrupt na puso, yung sinful na puso, hindi siya maayos ng dahil lang sa sistema, kundi dapat from within. So, kaya nga ang sabi, blessed is the nation whose God is the Lord. Ba yun? So, blessed is the nation whose God is the Lord. So dapat ang priority natin is we are really taking into account kung ano ba yung sinasabi ng Diyos, kung ano ba yung mga katuruan ng Diyos. So hindi lang i-reform yung laws, kundi yung character mismo ng tao, yun yung i-transform natin. Right. Okay. Ikaw Mark, ano pa, do you have some last words pa? This is already getting super long. May tanong na naman yan, bro. Baka yung last, okay, magtanong, last words na. Last words may na. tatanong talaga ako, pero sige, next time na lang siguro. Next episode. Pwede pa naman. Hindi, pwede naman nating next episode, right? Kasi... Yan eh. Maganda pa naman yung tanong ko. Tanong mo na kaya ngayon. Bibiginin niya pa. Okay na yun. Sige na, tanong mo na. Ha? Tanong mo na. Wala na sa isip ko eh. Sige na. Tanong mo na.
Ano ba yung tatanong? Hindi, wag na. Wala Next time akong na. Nawala na sa isip ko eh. Abangan niyo po sa susunod na episode yung tanong ni Mark. Hindi, ang plano ko sana bro, Hindi, kapag tinanong mo, ikakat ko na tapos sabi ko, yung sagot po, abangan niyo sa susunod na episode. Sige Mark, ano? Meron pa? wala na. Para sa akin, no, kumbaga, katulad ng sinabi ni Brother Chris, yung, kumbaga, as a Christian, dapat talaga we preach against, kumbaga, wag tayong matulad sa ibang doon sa ibang sinasabi nila na Kristiyano sila pero nag-endorse ng mga politician na ganito. Kasi kadalasan sa Pilipinas, ganun ang sistema. Kumbaga, yung politician papasok sa isang religious group, hihingi ng endorsement. I think kasi nasa batas din naman 'yan, yung separation of church and state, no. So, para sa akin, asa bilang sa mananampalataya, tulad ng sabi ni Brother Chris, kailangan i-preach natin yung against sa ganitong corruption and wag tayong tumulad dun sa mga nagsasabing Christian sila pero nag-endorse ng ganitong mga corrupt na government officials. So, yun lang para sa akin. Sabi niyo naman na Thank you lahat very eh. much. Actually yung tanong ko kasi, ano yung masasabi niyo sa separation ng church and state? Abangan natin yan sa susunod na episode Oo. na Diba? Against the Tide. Kasi yun ang kadalasan halimbawa pag ang isang regular na manonood natin, yan ang itatanong eh. By the way, no, bago ko pa makalimutan, gusto ko lang sabihin sa mga viewers, if meron kayong mga topics or mga discussions na gustong i-brought up or mapag-usapan dito sa podcast na to, please comment Yes. in the platform that we're using. I-comment nyo doon kung ano yung mga gusto nyo topics na pag-usapan namin para sa gayon makapag-prepare kami, makapag-set up kami ng mga episodes na matatakay yung mga bagay-bagay na gusto nyong mapag-usapan namin dito sa podcast. Right. Yeah. And please do like and subscribe na din. Eh tsaka Yes. bago ko pala makalimutan, no. Since ano to, 'di ba? I-upload next week, 'di ba? Tama? Di ba i-upload to next week, 'di ba, by Monday. So, batiin ko na rin pala si advance happy birthday sa ating Pastor Stucky, kay Pastor Matthew Stucky. So, kasi siya tinulungan niya tayo promote to. So, Monday yun, di ba? Tuesday birthday ni Pastor Stucky, no? So, mapanood niya man to, happy birthday, advance, Pastor Stucky. Yun lang. Baka ikaw lang, may babatiin ka. Oh, pwede libre bati dito. Di ba? Pag gano'n na to, may bayad na next time. Wala akong nababatiin. Batiyan. Right? Sige po. Thank you very much. Alright, Ang thank platforms you. po natin ngayon is YouTube po. Subscribe po kayo sa YouTube channel. Coming soon po yung atin pong Facebook and TikTok account. So please do like, share, subscribe sa mga video. And that's it, I guess, for our episode tonight, for this day sa Against the Tide. Samahan niyo po kami sa susunod pong episode ng aming pong podcast. And I hope you enjoyed our podcast. This is Brother Chris. And again, see you on the next Against the Tide.